Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Pag-usapan po natin itong paksa sapagkat marami pong opinyon ang lumalabas na ayon sa mga legal luminaries, disqualified daw po si Pangulong Duterte na tumakbo bilang Vice Presidente sa darating na 2022 presidential election. Ano nga ba ang katotohanan tungkol dito? Well, lahat po ng opinion tungkol dito ay masasabi po nating panay haka-haka base sa kung ano ang kanilang pagkaunawa tungkol sa saligang batas. Ngunit malinaw po na ang huling referee or the final arbiter sa isyong ito ay siyempre po ang Supreme Court. Kung meron pong maghahain ng kaso tungkol dito, bagamat ayon sa ating narinig mula sa isang convenor ng isang bayan, coalition, na si Attorney Calleja, sila naman daw ay magpapile ng disqualification sa COMELEC o kaya sa Supreme Court kung sakali talagang magpapile ng kanyang Certificate of Candidacy for Vice President si President Rodrigo Roa Duterte. Pero sa ngayon po, dahil pinag-uusapan po, ano po ba ang pagkaunawa natin dito o ano ang ating opinion tungkol sa bagay na ito? Maliwanag po na ang prohibition o ang ipinagbabawal sa saligang batas ay bawal po na magkaroon ng re-election ang ating Pangulo. Ang pangalawang Pangulo pwede po mag-re-election. Pero ang Pangulo o ang Presidente hindi po kwalipikado na mag-re-election. So kung pagbabasihan po natin ang literal provision, yung nakasulat po, ang bawal lamang sa isang Pangulo ay yung magre-eleksyon siya sa posisyon ng pagkapangulo sa susunod na eleksyon. Ngunit kung tatakbo po siya sa ibang posisyon, hindi po bawal. Katulad po halimbawa kay GMA na tumakbong congressman pagkatapos na maging presidente. Ganon din po si Iraq. Tumakbo noong 2010, tumakbo po siya ng pagkapangulo. Natalo nga lamang. Afterwards, tumakbo siyang mayor. 2 beses po siyang nanalo bilang mayor ng Maynila. So in other words, it is very, very clear in the letters or from the letters of the Constitution that the President is prohibited only for election as President, but definitely he cannot be prohibited to run for any other position. Sa batas po, mayroon pong principle na sinasabi that if the law does not distinguish, we shall not distinguish. O kaya mayroon pong sinasabi na what the law excludes, it does not include. At mayroon din pong prinsipyo sa batas na sinasabi that if the meaning of the law is clear, there is no room for interpretation. So ang ibig po sabihin niyan, dahil napakalinaw po ang sinasabi ng saligang batas na bawal sa Pangulo ang magre-eleksyon bilang Pangulo, so hindi na po kailangan pang bigyan ng kung ano pang interpretasyon. At ganoon din po, ang sinabi lang ng batas o ng saligang batas,
bawal ang Pangulo magre-eleksyon bilang Pangulo. So, hindi na pwedeng dagdagan pa yon. Ibig po sabihin, pwede po siyang tumakbo sa ibang posisyon. Kasama po dyan ang pagka-president, vice president. Sapagkat hindi naman po ipinagbawal ng batas. So maliwanag po from the letters of the Constitution that President Duterte, assuming he would decide to run as vice president in the 1987 in the 2022 election, then it is our opinion na pwede po siyang tumakbo. At ito po ang posisyon ng PDP Laban. Kaya po mayroon silang resolution na sinasabi nilang na kanilang ini-encourage na tumakbo ang ating Pangulo sa pagkapangalawang Pangulo sa darating na 2022 election. Ngayon po, ang sinasabi naman ng isang bayan coalition na based on the spirit of the Constitution, ibig po sabihin, kung titingnan po natin ang rason kung bakit ipinagbawal ang re-election sa isang Pangulo, makikita po natin na bawal kay Presidente Pangulo, ang sinasabi po ng Sambayang Coalition, kung pagbabasihan po yung dahilan kung bakit ipinagbawal ang pagtakbo sa isang Pangulo ng panibagong termino, ito po ay sakop o ibig po sabihin din magiging bawal kay Pangulong Duterte ang tumakbo bilang pangalawang Pangulo. Bakit po? Sapagkat kung mamatay, ma-disabled o magbitiw sa tungkulin ang presidente, ang papalit po ay ang pangalawang Pangulo. Sa makatuwid po, kung mananalo si Presidente Duterte bilang Vice President at ang kanyang presidente, ang nanalong presidente, kung sino man yun ay namatay, nag-resign o kaya na-disable, siya po ang papalit bilang Pangulo. So in other words, makikita po natin doon na naging Pangulo pa rin siya. Gayong bawal na sa kanya ang tumakbo for election. So kumbaga, ang sabi ng isang bayan coalition, nabaliwala yung pagbabawal sa Pangulo na huwag nang tumakbo sapagkat sa pamamagitan ng nasabing maniobra, naging Pangulo pa rin si Pangulong Duterte, gayong ipinagbawal ang re-election. Yan po ang argumento ng isang bayan coalition. They believe that it would be a maneuvering or manipulation of the law kapag hinayaan po siyang tumakbo as Vice President in the 2022 election. Yan po ang posisyon ng isang bayan. Mag-iba po yan sa kaso ni Irap at kaso ni JMA. Sapagkat si JMA tumakbong congressman, si Irap tumakbong mayor, they would not succeed to the office of the presidency should something happen to the president. Hindi silang papalit. Iba kasi hindi naman vice president
ang kanilang tinakbuhan. So yan po ang posisyon ng isang bayan. Ngunit ang ano po ang paninindigan natin, o how can we refute or rebut that argument of the isang bayan? Well, we beg to disagree the position of the isang bayan. Bakit po? Kasi kung titingnan po natin ang backgrounder po ng prohibition na ito sa 1987 Constitution na tumakbo for re-election ang isang Pangulo ay ito po. Under the 1935 Constitution, and even in the 1935, we are not sure of the 1973. Alam mo naman ang 1973 medyo naging bago-bago yun at hindi naman po talaga yun nagamit ng husto. So, the 1935 Constitution, but anyway, ang 1973 Constitution halos katulad din. Okay. Pero ang pagbasihan po natin yung 1935 Constitution. Under the 1935 Constitution, ang termino po ng Pangulo ay 4 na taon. And he was qualified for one-term re-election. Katulad po ng sa Amerika. Now, with that sit-up, napuna po na because the president was allowed for election, yung first 4-year term ng presidente, inukol po niya for politicizing, politicking, so that he could be assured of his re-election for the next 4-year terms. So in other words, the observations was to the effect that the president under that sit-up could not substantially achieve something for the good of the people because he was busy assuring for his re-election for the next presidential election. Hindi po siya naging epektibong Pangulo. Kaya binago po yan under the 1987 Constitution as to avoid the evil of the president using his office to assure for his re-election. Kaya ang ginawa sa 1987 Constitution, 6 na taon, pero hindi na po siya qualified for re-election. Therefore, the evil that was avoided in this re-election prohibition in 1987 Constitution was the evil of the president using his office for politicking to assure his re-election for the next election. Iyon po ang gustong iwasan. Ngayon ang tanong, sa kaso ni Pangulong Duterte, mayroon po ba tayong dapat iwasan dito na katulad ng gustong iwasan ng saligang batas, that being the rationale or the spirit of the law referred to by the Isang Bayan Coalition?
Wala po. Bakit? Sapagkat yung 6 na taon ni Pangulong Duterte as President, he has fully served it with substantial achievement. It was not used by him to assure his re-election or his election for Vice President. In fact, because of his substantial achievement as President, it is the very reason why many people wanted him to run for Vice President because of his overwhelming popularity. So, kung tumakbo man ang ating Pangulo for Vice President in 2022, yung sinasabi po nilang spirit of the law, the evil which the Constitution wanted to avoid, does not apply upon President Duterte running for Vice President. Hindi po. That being the case, therefore, he would be constitutionally qualified just in case he shall decide to run for Vice President in 2022 election. Ngayon, ang sinasabi po nila, the evil, ang sinasabi po ng isang bayan, the evil which the Constitution avoid is prohibiting the President to prolong his office. Hindi po totoo yan. It is not the time element that was which the evil that the Constitution wanted to avoid. Bakit po nasabi natin yan? Ang sinasabi po kasi nila, the Constitution prohibit for any person to sit as President beyond 6 years. Hindi po yan ang rason. In fact, it is also provided in the Constitution that whoever sit as President for less than 4 years can be qualified to run for President. Kung ang sino mang nanungkulan bilang Pangulo nang wala pang 4 na taon, ay kwalipikado pa po siyang tumakbo bilang Pangulo for a 6-year term. So in other words, under that provision, a person can be a president for more than 6 years. And actually, it happened with JMA. Alam po natin na 2001, I think it was January 25, 2001, JMA succeeded as president when Joseph Estrada had resigned as president according to the Supreme Court when during EDSA to Estrada left Malacanang. So JMA from January 25 to June 30, 2004, Pangulo siya. After then, January 30 to June 30, 2004 to June 30, 2010, she became the president, or she was the president. So, JMA became president for almost 10 years, more than 9 years. So, in other words, sa kaso po, hindi po yung time element ang iniiwasan ng prohibition, but rather the fact that if the president would be allowed of re-election, his office as president would be used for politicking to ensure
for his re-election as President. Take note na itong kaso ni Pangulong Duterte na naisipang pwede siyang tumakbo for Vice President. Ngayon lang po ito. It is unplanned. It is only an offshoot of the PDP Laban resolution which was held last June 1st, 2021 in Cebu. So, ibig sabihin, in any way, hindi po nagamit ng Pangulo, hindi ginamit ng Pangulo ang kanyang opisina for his re-election as President kasi hindi naman siya tatakbo bilang Pangulo, nor for his election as Vice President, sapagkat kaya lang siya inuulukan tumakbo bilang Vice President because of his overwhelming popularity due to his substantial achievement as President. Kaya po, maliwanag po na sa ating opinion, pwede pong tumakbo bilang pangalawang Pangulo si President Duterte sa darating na 2022 election. Anyway, sinasabi nga natin, the final arbiter to these issues with varied opinions anyway, mula sa mga sikat na abogado katulad kay Antonio Carpio, katulad kay Dean Santa Maria, na kung saan ang sinasabi na bawal tumakbo si President Duterte as Vice President for 2022 election. Ang huli pong magpapasya dyan kung ano talaga ang ibig sabihin ng Constitution ay ang Supreme Court in an appropriate case. At itong isang bayan, sigurado po na gagawin nila yan, that upon filing of President Duterte's candidacy as Vice President, pwede nilang ipa-disqualify, mag-file ng disqualification sa COMELEC at titingnan ng COMELEC kung ano talaga, then the decision of the COMELEC would be appealed by the adverse party to the Supreme Court for final decision. Or pwede rin naman pong pumunta direkta on question of law, yung isang bayan coalition sa Supreme Court for the highest court to rule as to whether in fact that prohibition for the president to run for election would also be applied upon former president running for vice president in the next election after his presidency. So titingnan po natin, but on the while, malaki po yung ating paniniwala at kaya po natin ito ginagawa sapagkat ayaw po natin makondisyon ang publiko na talagang hindi kwalipikado ang Pangulo. Sapagkat kung magkaganon, pwede pong magkaroon ng mental setting na hindi naman pala qualified si Pangulong Duterte. As of now po, ang presumption po ng batas, because it is clearly provided in the Constitution, pwede po siyang tumakbo as Vice President. Yan po. Sa ngayon, without the Supreme Court ruling this issue, the prevailing opinion now, that being the clear provision of the law, President Duterte is qualified to run for Vice President sapagkat maliwanag po ang nakalagay sa saligang batas, bawal lamang sa presidente ang tumakbo bilang Pangulo as re-electionist. Bawal po yon. Pero para sa isang Pangulo
na tumakbo bilang sa alinmang posisyon kasama po ang Vice President, hindi po bawal. Wala pong ipinagbabawal ang saligang batas as per literal provision. Kaya po ang rule ngayon, the rule led by the 1987 Constitution, the President Duterte could run as Vice President. Iyan po. Unless otherwise, the Supreme Court would say na hindi siya pwede based on what they call spirit of the law. Pero inuulit-ulit po natin, ano po ngayon ang status, kumbaga. Ano po ngayon ang dapat paniwalaan? 99.9% pwede pong tumakbo ang ating Pangulo, si Presidente Rodrigo Roa Duterte bilang Vice President sa 2022 election sapagkat wala pong pagbabawal na nakalagay po na mababasa natin sa saligang batas kahit po balibalik na rin natin. Ang sinasabi lamang po ng Isang Bayang Coalition at ni Dean Santa Maria, yun po yung sinasabi nilang spirit of the law na hindi naman po nakikita yan. Yan po ay base lamang doon sa sinasabi natin na rasyonali o dahilan ng batas. Ngunit maging po kung titingnan natin, sinasabi ka natin kahit tingnan natin ang dahilan ng batas, hindi rin po sakop si Pangulong Duterte sapagkat ang iniiwasan lamang ng batas kaya ipinagbawal ang re-election sa Pangulo upang hindi niya magamit ang unang termino niya sa pamumulitika para masigurado na muli siyang manalo sa pangalawang pagtakbo niya. But in this case, that evil which the 1987 Constitution wanted to avoid does not apply to President Rodrigo Duterte. Iyan po ang katotohanan. So, pansamantala po, atin pong wakasan ang ating talakayan ngayong gabi. Muli, maraming salamat.